Kumusta kayo mga padreng at welcome back to my channel. TMX 155 dinila rito upang ipagawa ang issue daw ng kanyang motor. Matagal na tenga sapagkat yung kanyang tersyera pumapasok pero kumakalas. So ano nga ba ang issue ng TMX 155 na ito? Tersyera lang ba yung ayaw pumasok? Segunda or tersyera, ayaw pumasok lang. So yun, ayaw daw po. Pumapasok, parang natatanggal. Pumapasok daw yung cambio pero parang natatanggal. So ibaba na muna natin yan. Okay mga padreng, binaklas na natin yung makina. Binuksan ko sa kanyang parting clutch kanina. Wala naman ako nakitang ibang problema. So binaba na natin. Ayan na yung kanyang makina. Ang issue ng motor ni boss, ayaw pumasok ng tersyera. Yung ilang cambio maganit na boss. Ayan o, shout out kay boss Dayo from Herrera na. So si boss, pinagkatiwala niya sa atin yung motor at hindi naman natin yan ipapahiya. So ayan, binuksan na natin. Ipapakita ko ang issue sa inyo mga padreng na ayaw daw pumasok ng cambio. So tanggalin natin. Tanggalin natin yung kanyang transmission. Yan, counter shaft. Tanggalin natin. Ang issue ng motor ni boss, kinain na ng talangka yung kanyang needle bearing. Nadurog na mga padreng. Ibig sabihin, pag nadurog yan, automatic durog na rin yung kanyang counter shaft. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Durog na mga padreng, nagkaroon na ng labi. Ayan. So, ibig sabihin, papalitan ni padreng to yung kanyang shafting, yung kanyang needle bearing, yung kanya namang tersyera na sinasabing sira, ay okay pa. At dito naman sa kanyang main shaft, tanggalin natin. Ayan. Mga padreng, tuturo ko sa inyo ang tamang pag-assemble ng transmission kung nalilito kayo. So, i-content natin yan. So, dito muna tayo. Wala naman tama yung kanyang mga granahe. So, ang nakita ko lang issue, ito yung kanyang needle bearing, tsaka yung main shaft. Ngayon, in-interview natin si padreng kanina, yung dati daw gumagamit niyan mga boss, takot na takot magtadyak. Ang ginagawa nila, tinetersyera ba? Tinetersyera, tinutulak. Tinetersyera, tinutulak. Wag na wag nyo pong gagawin yung mga ganong pamamaraan. Kasi persado po yung ating makina. So, malimit ba yung ganon, boss? So, takot na takot daw tumadyak. May technique naman. Tanggalin lang yung presyon, tsaka banatan. So, ayun nga. Lagi daw ganon para lang mapaandar. Huwag nyo pong gagawin yon. Ginagawa lang yun pag no choice na. So, ayan. I-update namin kayo kapag nakabili na ng pyesa si boss. At ikakasa natin yan. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng transmission. So, antabay lang tayo. This is a counter shaft, and I will teach you how to put it together. Look at this one, it's totally worn. And this is a new one. So let's put it together. First I will pick a third gear. Can you notice a fourth gear ducts? And the third gear has two. So let's match them. Then we proceed to the first gear. It has a washer inside and outside. And then the idle gear has a flat big washer.
And then the last one is the second gear. It has a thick big washer and small big washer together at the top of it. Finally, we finish the countershaft gearings. So let's proceed to the main shaft gearings. The first, third and fourth gear are together. The fourth and third are locked by a circlip. The starter gear has a big thin washer, and it's freewheeling by itself. This is a second gear. Look at the 4 gear dugs of a fourth gear. And the second gear has 2. Let's match it. Before doing that, don't forget the spline washer. And then at the top of it has a 2 washer. The big one is at the bottom and the last one at the top of it. Let's combine the 2 transmissions. The first gear, the second gear, the third and the fourth, and now it's finally done. So ito yung ating papalitan mga boss. Yung kanyang needle bearing. Pagpasensya nyo na yung ating boses at medyo paus tayo. Langisan nyo muna mga padreng bago nyo ibalik para madali siyang ipasok. So yan, binuhusan ko na ng langis at sira na yung aking oiler. So yan, ipasok nyo lang, pukpukin nyo lang, gamitan nyo ng socket, pwede rin yan, malambot lang naman yan. So ito yung socket, pukpukin lang natin, malambot lang yan. Kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lang po kayo mga padreng, pasyal lang po kayo dito sa Pulo Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin akong message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. So yan, linangisan ko lang lahat yung mga bearing na yan para smooth. So i-combine lang natin yung dalawang transmission. Tsaka natin ihulog doon sa kanyang pwesto. So, ganyan ko lang kinakabit. Ayan o, pasok na mga boss o. Tapos, langisan natin. So, ipasok na natin yung kanyang sigunyal. Saka natin ikot-ikotin kung smooth ba. O, langis muna. Saka natin ikutin. So, yun. Smooth. At sa pagpapalit ng mga gasket, siguraduhin natin na malinis yan para hindi tumagas. O langisan nyo muna yung mga bearing na yan na nasa loob bago nating ibalik. So yan, dahil hinugasan natin yan ng gasolina. Kaya naman kailangan may lubricant yan bago natin isalpak yung mga yan. So yan, pwede na nating isalpak yan. So, ikabit na muna natin to, yung kanyang fork. Yung may letter R, siya yung sa kanan. Yung walang R, siya yung sa kaliwa. So, isalpak na muna natin yan.
I-try na muna natin ikutin yung kanyang transmission. Itulak natin yung kanyang kicker. So, okay, smooth at good na good. So, ayan, okay. Pwede na natin takpan. At sa pagigpit mga boss, dapat pantay-pantay. So, pag pininal ko yan, ginagamitan ko ng T-wrench. So, kasi hindi natin nakokontrol yung impact. Pwedeng maputol yung tornilyo. So, pinapinal ko siya ng T-wrench. So, ayan o, muna. At dito naman tayo sa parting clutch. So marami naman tayong tutorial nito sa pagkakabit ng clutch. So medyo mahaba na yung ating video at ipo-forward natin yan. So lagyan na lang natin ng part 2 para mapanood din ng iba. So i-pass forward na natin yan. At ayan na nga mga padreng, na ikabit ko na yung clutch. So marami tayong mga tutorial niyan, yung tamang pagpapalit ng ating clutch system. So ikabit na natin yung cover at good na yan. So syempre gasket na muna, tapos yung kanyang cover. So takpan na natin yan. At medyo mahirap magsalita at tinaos si padreng. So yung mga boss, palitan na rin natin yung kanyang oil seal dito sa kanyang sprocket para iwas tagas at tinamaan siya, medyo nabusalsal. So ito yung papalit natin. So sa pagpapalit niyan mga boss, lagyan natin ng grasa para hindi masugatan. So ayan, ang grasa natin, tsaka natin ibalik. Itong motor ni boss, sabi niya napakaingay. So mamaya i-check natin yung andar kung maingay pa rin to. So yan, ipasok na natin yung kanyang oil seal. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, tsaka lang natin itulak ng kamay. So yun, okay na mga boss. Ganun lang. Pinalitan na rin natin ng magneto kit mga boss. Sa pagpapalit niyan dapat original para hindi tumatagas. So dito sa kanyang cam gear may timing yan. So linisin ko muna, hindi makita. Ayan, may letter O yan. Ganon din yung kanyang crankshaft. May letter O. Pagtapatin nyo lang. Ayan, magkatapat lang yung letter O.
Tapos, ayan, ikabit na natin. Ayan, tapos yung spring. Dito muna tayo sa kanyang push plug. Lagyan din natin grasa. Sa pagkakabit ng push plug, hindi dapat minamadali yan. Dapat alternate, pukpok, tsaka higpit lang yan. Kasi pwedeng sumipak yung ating crankcase. So, may washer yan. So, yan. Diinan lang natin, tsaka natin higpitan. Ayan. So, ganyan lang. Ilapat nyo lang. Ayan Pok-pok at higpit lang. Okay na. So, palitan na rin natin ng o-ring yung kanyang drain plug para iwas tagas. So, lagyan natin ng langis para hindi dumikit. Langis o grasa, pwede rin basta may pampadulas. Tapos, higpitan na natin yan. Hanggang dito na lang yung ating tutorial mga padreng, at medyo humaba na yung ating video, at ipapakita ko na sa inyo yung andar ng kanyang makina. So tara, tingnan na natin. So may part 2 tayo para dito sa pang-ibabaw natin para sa top overhauling. So tara, pakita ko na sa inyo. So ayan yung ating shop mga boss. Good morning sa inyo. So ayan ang ating motor shop. So ipakita ko sa inyo, tinapos ko na kahapon tong TMX 155 na ayaw pumasok yung kanyang Tercera. Boss, pwede mo nang kuhanin yung motor. Tinest drive na rin natin yan at okay na. So, i-center stand ko muna tsaka natin panda rin. So, yun ang mga padreng, center stand na natin. Pinesto lang natin siya medyo malilim. Panda rin na natin. Start natin. One click Ang ganda ng andar. Shout out sa may-ari nito at pwede mo nang kunin yung motor. Yan, umandar na. Kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.